Hello, my name is Dexter Paglinawan. And ngayon, mag-share lang ako ng mga insights regarding network marketing. Paano padadaliin yung business natin, paano pararamihin yung grupo in a way na hindi ka nagmumukhang masyadong pushy, masyadong salesman, masyadong salesy ang dating. And ano ba talaga yung dapat na nasa isip natin as networkers pag tayo nasa field at saka pag tayo nagkaroon na ng tao na kasama natin, ano dapat yung mga ginagawa natin. So lahat ng yan, may mga related subjects tayong matataka ngayon. But first, ikwento ko muna kung ano yung story ako personal. So I started with networking nung ako college, nung nasa nursing ako nun, 4th year ako nun, hindi ako nagkakamali, 2007. So, may isang tao lang na stranger, habang ako naglalakad sa Session Road, niyaya ako na sabi, may ipipresent daw na business sa akin. Dala-dala ko pa yung gitara ko nun, naglalakad ako. Hindi ko alam kung ano yung network marketing. So, umakyat naman ako dun sa office dahil isang floor lang naman ang aakyatin. And then, nakinig ako. And hindi ko alam na yung palang pakikinig ko na yun will change my life forever. So, that's what happened. And from there, hindi man ako sumali dun sa first company na yon. After 2 weeks, may na-introduce sa aking company. And yun yung company na sinalihan ko. In about 5 to 6 months, I earned my first 15,000 pesos in a day. So, doon ko nalaman na network marketing is real. And since 2007, I've been involved sa network marketing. Hindi ko kiniklaim na isa akong expert, ha? Kasi maraming tao dyan na pag hinarap nyo sa akin, mas maraming kinita sa network marketing. Yung 6 digits ko na kinita nung first timer ako, papanisin nila kung totoo, kung sasabihin natin. So, I'm not actually an expert. Pero sana i-allow nyo lang ako na mag-share ngayon. Kasi, kung ano man yung mapulot nyo na maganda, carry it. Yung mga ayaw nyo, tapon nyo. Pero isang note lang, yung mga maririnig nyo ngayon are ideas na hindi lang sa akin nanggaling. Nanggaling to sa iba't ibang mentors noong 5 years na yon, na tuwing may bibisita sa Baguio, tuwing kami bibisita naman sa labas, sa Manila, nakikimingle kami sa kanila. At ako, Dexter na kilala nyo, matanong ako na tao. Tanong lang ako ng tanong sa kanila. And yung mga problems kasi, the biggest problem kasi, challenge, nung ako nagne-network marketing is this. Lalaki yung grupo. Kayang-kaya kong magbenta, I'm sure of that. Never akong sumali sa isang kumpanya na mababa sa 10 ang kits na nabebenta ko. When it comes to sales, I can do it. But the problem is, meron palang hindi ako nagagawa ng maayos. Kaya pag tumataas na yung kita ko, tumataas na yung number ng tao, biglang nawawala. And I'm sure, maraming networkers ang na-encounter yan. So right now, I would like to introduce, I call this the secret game of professional network marketers. Why? Simple lang. During those years kasi, hiniwalay ko yung mga challenges. Pinili ko kung alin dun yung mga pwede pa sanang i-improve. Kasi isang kagandahan ng human races is tayo, yung klase ng creation sa mundo na gustong laging mag-improve. And that is my goal habang nag-share ako sa inyo ngayon. Just to add something na pwedeng maka-improve sa business nyo. Na I hope it would help. Okay. So let me first start sa unang lagi kong sinishare. Or let's call it lesson number 1 kung nasa classroom nga tayo. Di ba? So eto, lagi ko tong tinuturo. Ngayon, nung itong module na to, na buo. No? This first lesson is called Meet Bob. Una kong pinapakilala sa inyo lagi, si Bob. Ngayon, ano ba yung Bob? Bob is actually the basic of business. Isa lang yung gusto kong iparating when I introduce Bob. Simple lang. Bakit tayo nag-e-exist as mga negosyante? Bakit ang isang tao na consumer mo bubunot ng wallet, kukunin ng pera at iaabot sa'yo? Gusto niyo bang malaman kung bakit? Of course. Of course. Siyempre, di ba? Pag alam nyo kung ano yung dahilan, bakit bumubunot ng pera
yung customer or consumer, di alam mo ngayon kung paano yun kukunin. Paano hihikayatin na ibigay sa'yo yung pera niya. So, eto ngayon si Bob, the basic of business. Bob means nag-e-engage ka sa business or nag-e-exist ang business mo for this reason. And what is that reason? To make the life of another person easier or better. Again, let me repeat. To make the life of another person or your consumer easier or better. Simple lang. Pag ikaw gutom na, naglalakad ka sa street, di ba? Ano yung dahilan para maglabas ka ng pera at bumili ng pagkain? Di ba? Para mabusog ka. Dahil masakit na yung tiyan mo, hindi ka na komportable. Magiging madali ba yung buhay mo kapag may fast food? Di ba? May fast food dyan na pag binigay mo yung pera mo, andyan na yung pagkain. That's why kumikita sila. Bakit may school? Alam natin na if you enroll sa isang school, your life will become easier or better. Why? Matututo kang magbasa, matututo kang ng iba't ibang skills, etc. That's why you pay for a tuition fee. Tama? Bakit ang mga tao nagbabayad ng libro, bumibili ng libro? It's the same thing. To make his or her life easier or better. So right now, pagdating sa network marketing, anong ibig sabihin yan? Simple lang. Kapag tayo may kakausapin, huwag mong iisipin na yung noo na ang kinakausap mo, peso sign o dollar sign. Kasi hindi tayo nag-exist dahil doon. Nag-exist tayo dahil alam natin na yung ino-offer natin na business has something na i-contribute sa kanila. You get that? Diba? Alam nyo na pag sila naglabas ng pera, their life will become easier or better. So that is Bob, the basic of business. Okay? That is lesson number 1. Pag na-gets nyo, napunta yan sa puso nyo, ewan ko lang kung may chance pa na mag-fail ka. Bakit? Hindi ka na nagiging greedy. Tama? You are becoming a giving person. Diba? Isa kang giving person na alam mo na pag hindi niya sinunod yung sinasabi mo, it's his loss. It's his or her loss genuinely. Tama? Naniniwala ka, ikaw mismo, nasabi mo, hindi mo magets, may hindi ka magets, may nawawala sa buwan mo. May opportunity nawawala sa iyo. You get that? So that is the basic. Very basic. Okay? Move on tayo. The next